Ang daming tinanong sa akin sa immigration. Like, wala rin. Hindi mo na ako marunong mag-Chinese. Sino magpipicture sa akin? Serious. Sa Philippines, parang karinderya o turo-turo sa atin. Pero, syempre, kung first atin, sobrang mahal dito. Kasi nga, ang piso nila dito ay wala siyang any fee. So, zero fee. Maybe because yung issue pa rin, yung gera sa Iran. Sobrang daming tao. Parang ang daming delay na flight right now. Welcome to Singapore, guys! Hello guys! Hello mga kasosyal! It's me again, Brian Cayas, and welcome back to my very best YouTube channel. If you can dream it, you can do it. So for this time, gagawa tayo ng travel series. Gagawa ko ng mga tips and mga do's and don'ts and mga travel guide dito sa YouTube channel ko. So I've been traveling na a lot of times. Ilalagay ko dito sa YouTube channel ko kung ano mga natutunan ko at saka mga tips sa mga immigration, kung first traveler ka, or kung wala ka rin naman kasama, gusto mo maging solo traveler. So ipapakita ko dito lahat ng pwede nyong matutunan sa mga past travel ko throughout the years. Hello guys, hello mga kasosyal. Hello guys, hello mga kasosyal. It's me again, Brian. Ang ingay. Hello mga kasosyal, it's me again, Brian Cayas, and welcome back to my very best YouTube channel. May another travel na naman tayo dito. So, dito na naman tayo sa Naiya. Saan ba ako? Meron na tayong another travel series. So this time, tuturuan ko kayo kung ano yung mga requirements pupunta ng Singapore. So, ilang beses na din ako nag-Singapore. So, usually, yung mga requirements, yung passport na validity within 6 months. Tapos, wala naman tayong visa sa Singapore. We have 30 days as Filipinos na magstay sa Singapore. Kung lalagpas ka ng 30 days, kailangan mo na umuwi ng Pilipinas. So, mag-apply ka ng valid visa. Also, siyempre, yung ticket. Sa immigration, kung sakaling hanapin, baka hanapin sa immigration yung hotel booking nyo, tapos yung return ticket, yung itinerary, kung sakali lang. Pero for me, ang ready ko lang is yung return ticket kasi sa hotel booking, sa pinsan ko ako mag-stay sa Singapore. Nag-send siya ng invitation letter. So, pina-print ko na rin siya for security lang na hanapin yung invitation letter tsaka yung ID ng pinsan ko kung saan ako mag-stay. So far, hindi naman hinanap yung invitation letter. After ko ng immigration, pumunta na ako ng Marhaba Lounge. So every time na nagta-travel ako, lagi ako nagla-lounge. Perk siya ng mga credit cards ko. So usually, mga business class lang yung merong lounge na kasama sa ticket nila. Pero kung economy ka at gusto mo ng free lounge, kailangan mo ng mga card na to. I-post nyo na lang yung mga card na pwede dito sa Marhaba Lounge. Now, I'm using BPI Signature. Parang unlimited ata siya. As long na active yung credit card mo, pwede kang pumunta dito sa lounge. Free na lahat ng food, ng wines, ng beer. Also, pwede ka din mag-take out ng mga bread or soft drinks para meron kang kainin sa airplane. For free yun kasi perks yun ng credit card. Once na nag-launch ka, hindi siya yung unlimited buffet na bawal ka magtira. Pwede kang mag-take out ng food. So yun guys, kakalabas lang natin ng immigration. So for this time, ang daming tinanong sa akin sa immigration. Like, ang unang tanong niya is, nagtataka siya bakit ang tagal ko nagstay sa UK, specifically sa England. Ang tanong niya, ano daw work ko? So sabi ko, may business ako. Ano daw klase ng business ko? So sinabi ko, may convenience store ako. Tinanong niya, anong gagawin ko sa Singapore? Sabi ko, vacation lang. Hiningi niya yung return ticket ko. So pinakita ko lang yung return ticket ko sa cellphone. Tapos sabi niya, bakit entertainer yung nasa e-travel ko. Sabi ko, nag-vlogger din kasi ako kako. Tapos sabi niya, anong bina-vlog mo? Travel vlog, sabi ko gano'n. Tinataka niya na yung passport ko. Pero compare sa mga previous na travel ko, ito yung isa din sa pinaka matanong na travel ko. Kasi nga, tinatanong ko bakit ang tagal ko din kasi talaga sa UK. Sa Scott Airlines pala ako nag-book ng ticket. 6 days before my flight, yung binukong ticket for 14,500. Ang kinagandaan sa Scoot, compare sa mga Cebu Pacific tsaka AirAsia, usually mga 7 kilos lang yung allowance nila sa baggage. Dito sa Scoot, 10 kilos. Kasama na yung personal na bag nyo tsaka yung hand carry.
Sa 14,500, mura na din yun kasi parang agad-agad naman yung flight. Pag biglaan, expect na mas mahal. Also, maganda din sa Scoot, hindi na nila tinitimbang yung personal belongings nyo, yung maliit nyo na bag. Yung hand carry lang yung tinitimbang. Kasi yung personal bag ko kasi may laptop, so mabigat siya talaga. Kasi nga mag-edit ako ng vlog. Okay naman. More than 10 kilos yung bag ko, pero situational din talaga. Hindi ko alam kung baka pagbalik natin ng Philippines sa Singapore, sa Changi Airport, baka itimbang nila both yung bag. Kasi yun yung nasa ticket ko. Dapat yung 10 kilos, kasama na yung dalawang bag mo doon sa 10 kilos. Supposedly, aabot ako ng mga 13 kilos na dapat 10 kilos lang. But good thing, hindi ganun kahigpit sa Scoot. Changi International Airport. We have arrived early, 7 minutes ahead of schedule. The local time now is 11:18 p.m. This is a non-military taxi. Please remain seated with your seatbelts fastened until seatbelt signs are turned off or advised by the crew. Please be helmets as items may have moved during landing and before route. Please check the front of the behind on your seat or in your zip pockets. Thank you for flying with Scoot, the Bachelor of Singapore Airlines, and have a great night ahead. Ayun, dito na tayo sa Terminal 1 ng Singapore. Ang daming tao, parang ang daming delay na flight. Maybe because yung issue pa rin nung yung gera sa Iran. Sobrang daming tao. Parang ang daming delay na flight right now. Sana hindi naman ma-delay yung flight ko pabalik ng Philippines. Daming tao ngayon. So yun guys, right now papunta na tayo sa immigration. So hindi na tayo pwedeng mag-video sa immigration. So lahat ng airport ganun. Sa buong mundo, bawal mag-video sa immigration. A few inches later. So yun guys, naghanap muna ako ng ATM teller dito sa loob ng airport. Kung mag-withdraw kayo, dito yung murang withdrawhan ng Philippine to Singapore. So mag-withdraw muna tayo from GCash. Tapos compute natin kung magkano yung conversion nila. So ayun guys, nakapagpapalita tayo ng pera dito sa UOB using our GCash card. So kung GCash ang gagamitin nyo sa pagpapalit ng pera from the Philippines to SGD, wala siyang any fee. So zero fee. Ang palitan kasi right now is 46. So kung kano yung mismong palitan online, yun ang marireceive nyo pag nag-withdraw kayo using your GCash. Hindi to sponsor. Better na kumuha kayo ng GCash card before going here instead of money exchange kayo. Never kayo mag-money exchange kasi sobrang baba ng palitan pag nag-money exchange kayo using our Philippine pesos. So use GCash guys. So tara, labas na tayo. Tomorrow. Hello mga kasosyal, good morning.
Andito ako sa typical hawker center dito sa Singapore. After the airport, hindi na ako nakapag-vlog kasi madaling araw na yon. Wala na rin kasing train station, so I decided na mag-grab na lang. Kagabi din pala, hindi ko na-advise na bago ka makapasok sa Singapore, you need to fill up yung Singapore travel online nila. Basta makikita lang online. Pupunta kayo sa Singapore, lalagay ko yung link ng Singapore online, parang e-travel sa Philippines. So pag wala nun, hindi ka makakapasok ng Singapore. Also, hindi na uso ang tatak dito sa Singapore. So kung habol nyo is magkatatak yung passport nyo, hindi na tinatatakan ang passport dito sa Singapore kasi automated machine na sila lahat, palabas at papasok. Ngayon, nagbe-breakfast tayo dito sa Singapore. This is the typical hawker center. Yung hawker is which is parang sa Philippines parang karinderya o turo-turo sa atin. Pero syempre kung first atin, sobrang mahal dito. Kasi nga ang piso nila dito ay 46 pesos. So sobrang mahal. Anyways, usually ang breakfast dito ay ganito, tinapay. Tapos para siyang may paste na, hindi ko alam kung munggo beans ba siya. And then may 2 egg. Ito yung hindi masyadong lutong egg. Babasagin mo siya. Tapos isasuso mo yung tinapay dito sa raw na egg. Mainit pa. Condiments, pwede mo siya lagyan ng pepper. And parang black soy sauce nila. Yung black soy sauce is parang sweet. Matamis siya. So, isang set to for 4 pounds. Ay, 4 pounds. Sana kasi ako sa UK. 4 Singapore dollar. So, parang nasa 185 pesos sa Philippines. Normal ang coffee nila dito is parang Spanish latte ba yun? Or yung may condensed milk lang. Yung language pala nila dito is English. Pero Shinglish, parang Shinglish ba tawag or Chinese English. Kasi pinaka malaking volume ng tao dito is mga Chinese. Kahit kadikit siya ng Malaysia, pinakamaraming tao dito is Chinese. Kaya medyo mayaman ng Singapore. Actually, isa sa pinakamayamang bansa ng Singapore. So ito yung typical morning dito sa Singapore. So as much as possible, experience nyo rin yung mga local food nila. Huwag kayong parang lagi lang kayo sa food court. And make sure to prepare a cash. Mostly dito, pwede ang credit card. Pero syempre sa mga hawker na kagaya nito, yung mga cheap place, is cash lang yung tinatanggap nila. Pero there are times na meron silang mga kiosk for card. A few inches later. So nasa bus terminal tayo. Papunta tayo sa Fort Canning, yung sikat na photo op sa Singapore. Yung parang may tunnel pataas. Ito tayo pupunta. So see you guys. So yun guys, nasa bus na tayo. So madali lang naman i-navigate yung Singapore basta marunong ka lang gumamit ng Google. So follow mo lang yung Google kung magbabas ka or magta-train. Siyempre kung first time mo sa Singapore, medyo may adjustment. As lang na marunong kang mag-navigate through Google. Also, siyempre hindi naman perfect yung Google. There are times na parang may mga maling direction. Try also other map to compare. Make sure na nasa tamang station ka o nasa tamang bus stop ka. There are times na nasa bus station ka na pero sa kabila pala yung bus station mo. So make sure tama yung name sa Google nung station kung saan ka naghihintay. Kasi possible pwedeng sa kabilang side yun. So kailangan mo pang tumawid ng kalsada. Always make sure to double check yung name ng bus station. So ganun lang. So yun guys, andito na tayo sa Tunnel Canning ba tawag dito? So, ang daming tao, ang haba ng pila. Siguro, it would take you an hour bago dun sa photo op mo kung saan yung magandang magpa-picture. So, decided, hindi na lang. May ilang days pa naman ako dito sa Singapore. Siguro, agahan ko na lang next time. So, ito yung tunnel. Pakita ko sa inyo. Ito siya. May ang haba ng pila, oh. Ayan siya. Ang ganda, no? Kaso lang sobrang haba ng pila. Ayan. Supposedly parang uupo ka dito sa side na yan.
Tapos tingnan nyo yung pila kung gaano kahaba. Yan yung pila. Sobrang haba ng pila. So, ayoko na. Yung tayo pimila. Nakita nyo na rin naman yan sa mga ano. Yan, yung tunnel. Yung tunnel papunta doon. So, mostly na mga nakapila doon is Chinese. So, wala rin. Hindi mo na ako marunong mag-Chinese. Sino magpipicture sa akin? Serious. Hindi, madali lang naman. If gusto nyo mag-solo travel, madali lang mag-request. Make sure na medyo accommodating din yung aura mo. Yung parang as much as possible. Parang pag nag-solo travel ako, pag gusto kong magpa-picture, naghahanap ako kunwari mag-isa lang. Tapos, usually sasabihin ko, gusto nyo pong picturean ko po kayo para may tendency. Since pipicturean mo sila, pwede ka ding humingi ng favor na picturean ka. So, ganun yung ginagawa ko sa mga travel ko. Yung picture ko sa Instagram na nakapina sa Hong Kong, solo travel din ako doon. May pinicturean muna ako na Chinese that time. Tapos, nagpa-picture din ako. So, ganun lang pag nag-solo travel. Wag lang kayong mahiya. Also, hindi nyo naman sila kakilala. If in case na i-reject ka, that's fine. Ganun naman talaga kasi nga, solo travel ka. So yun kasosyal, dito ko natatapusin tong first episode of this travel series. This will be just a guide kung paano pumunta sa Singapore, mga step by step, kung paano mag-commute dito sa Singapore. First episode pa lang to at susunod pa tayong mga vlog. It will be a travel series. Aside sa Singapore, may pupuntahan pa tayong ibang bansa. This is just the first episode of this Singapore travel series. At gagawa pa po ako ng maraming vlog para po sa inyo, sa mga family and friends and mga subscribers ko po before. Sana po magtuloy-tuloy po kayo sa panonood ng video vlogs ko. And I will release consistently para makapagbigay ako ng mga information na talagang magagamit nyo in the future. At yung mga natutunan ko sa mga kada travel ko, locally and international travel. Salamat sa panonood. Thank you so much. This is just the first episode of this travel series. And again, ako po si Brian Cayas. Ako po ay isang travel vlogger from the Philippines. And if you're not yet subscribed, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa sunod-sunod kong video vlog. Thank you Lord na na-experience ko po yung mga ganitong bagay. And dito ko natatapusin yung vlog. Bye guys!